Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Minglanilla sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Minglanilla. May butag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalagon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-61, ika-86 na kabanata, ang talata po ay 1. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na wala nang tumitingin. Sa aking dalangin, ako'y dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala na tumitingin. Ako'y mahina na't wala na tumitingin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Minglanilla sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa pangalan na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling sa pangunguna ng inyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Minglanilla. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 44 na kabanata. Ang talata po ay 14 hanggang 17. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Huda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, "Ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin." "Wala na po kaming masasabi," sagot ni Huda. "Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon.
Sinabi ni Jose, hindi, hindi ko gagawin iyon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpo ang nanumbalik si Huda at ang kanyang mga kapatid. Kumpleto po sila. Na kanilang tinungo si Jose at kanilang inamin ang kanilang pagkakamali. Alam niyo po, isang katotohanan na ang pag-amin ng pagkakamali hindi man nakakabura sa pagkakasala ay nagiging paraan upang kantiin ang puso ng pinagkasalaan. Ito po yung ating mapapansin. Ano po? Na samantalang may nagawang hindi tama ang isang tao, pero kung siya'y lalapit doon sa kanyang nagawa ng hindi tama at magpapakumbaba, aaminin na siya'y tunay na nagkasala, aba, mamamangha siya na ang puso nung nagawa niya ng kasalanan ay unti-unting lumalambot at tunay tinatanggap yung kanyang pagpapakumbaba. Mga kapatid, dapat natin itong maunawa na ang ating pag-amin ng ating pagkakamali sa harapan ng ating Diyos na buhay. Tayo po ay tatanggap ng kapatawaran. Tayo po ay tatanggap ng pagtutuwid. Tayo po ay tatanggap ng pagkakataon na muling mabuhay. At ito ko po gustong anyayahan ng bawat isa sa atin. Alam niyo, meron akong nakasama isang beses. Samantalang kami po, nagtungo sa isang lugar. Meron po kaming kasama na nakagawa ng hindi tama. At nung sinabi sa kanya, ipinaalam sa kanya na hindi tama yung ginawa mo, apa, katakot-takot na paliwanag, katakot-takot na pagtatanggol sa kanyang sarili. Gayong hindi naman talaga tama yung kanyang ginawa. At hindi lang siya ang nakakita at nakakabatid na hindi tama yung kanyang ginawa. Yung buong grupo na magkakasama. Pero imbis na humingi ng tawad, ipinagtanggol niya yung kanyang sarili. May katabi po ako. During that time, sabi ko sa katabi ko, aaminin niya lang na nagkamali siya. Ayos na eh. Alam niyo po, isang katotohanan na sa ating mga puso bilang mga tao, may tumatawag sa atin na ipagtanggol ang ating mga sarili. Na huwag tayong pumayag na merong makakagawa ng hindi tama sa atin. Makakapagsalita, mapagbibintangan tayo. Pero kung totoo naman po, bakit hindi pa po aminin? Alam niyo po, lalo na po sa kasalukuyan, napakaraming politiko ang nasa ganitong kalagayan. Sa kanilang kaisipan, hindi mali yung ginawa ko. Sa kanilang kaisipan, sila'y tama.
Pero sa katotohanan, alam niyo, batid nila, sila'y nagkasala, pero yung lakas ng loob, nasa sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, kapag natuto tayong mamuhay sa paggawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, unti-unti po nitong sisirain yung ating pananampalataya. Unti-unti po nitong sisirain yung katotohanan na bawal magsinungaling. Kasi nakasanayan na. May kailangan po tayong gawin ngayong oras na ito. Kailangan po nating umamin sa ating mga pagkakasala. Sapagat sa ating pag-amin, ito lamang yung magiging paraan upang ipagkaloob ng Diyos yung kapatawaran na ating kinakailangan. Magpakumbaba po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapakumbaba sa ngalan ng aming bayan. Humihingi ng tawad sa lahat ng pagkakasala na aming nagawa. Ngayon din yung aming mga kapatid na sa kanilang pag-iisip na sila'y makakatulong. Sila po, mas nakabigat pa ang sitwasyon ng aming panalangin. Ikaw po ang gumawa ng paraan na magkaroon ng pagpapaliwanag ng katotohanan upang ang iyong salita ang siyang tunay na mabati ng sangnilikha. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Minglanilla sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo ay patuloy na mapuno ng pagpapatawad, kapakumbabaan, malinis na puso. Sa ganitong paraan ay maitatatag ng iyong lingkod, ang altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan na kanyang itinalaga. At Lord, kami nananalig, tadaloy ang inyong spirito at kapangyarihan. We declare the fire of revival na dumaloy sa Minglanilla sa pangalan ni Jesus. Hiling din namin na matagpuan ng iyong mga lingkod ang patuloy na paglakad at pagganap ng iyong dakilang kalooban. Maraming salamat. Excited kami na lumakad sa inyong katwiran at katotohanan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lord, we also pray sa aming pinakamamahal na bayan. Lord, sa bayan ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw din ang magkaloob ng kaunlaran. At hayaan mo ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Paintulot mo na kami lumakad sa iyong katwiran at katotohanan upang salitain ang pagdaloy ng iyong kagalingan sa mga tao na nangangailangan nito. Amin ding ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong pagkilos ng may kapangyarihan sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming bayan at ang aming hiling tunay ang lahat ng pagbabago na magaganap para itaas ang iyong dakilang pangalan. We also pray, Panginoon, sa mga taong itinakda at itinalaga mo upang kumilos ng may kapangyarihan sa mga bayan na iyong pinagdala. Niling namin ng apoy ng revival. Tupukin ang iyong mga lingkod at sila'y lumakad sa iyong katwiran. Ang aming panalangin sa kanilang pagpapayag ng iyong salita. Ikaw pong kumilos at patuloy na maranasan ng mga taong ito ang pagsama at pangunguna mo. As we also declare the fire of revival
revival na nadaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na kami patuloy na magalak, magpasalamat at magpupuri sa iyong dakilang pangalan. As we also pray, Lord God, sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, ikaw pong kumilos ng may kapangyarihan. Hayaan mong ang katotohanan ay mailahad ng iyong lingkod sapagat sa pamamagitan ng iyong pagkilos ng may kapangyarihan, mararanasan namin ang iyong awa at habag. Habang amin din pong idinudulog sa iyo. Lord, kilusan mo ang bansa ng Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, sambahin ka sa bawat bahagi ng lugar na ito. Yan din po, Panginoon. Hiling namin na ang iyong kalwalhatian ng siyang tunay na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. Maraming salamat. Aming pag-asa tunay tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.